So bilang isang marino, marami na akong napapanood ng mga videos about sa buhay ng mga seaman, kung paano sila nabubuhay sa barko. Yung mga vlog na ang pamagat ay Life of a Seaman on Board. So wala pa akong ganong vlog, wala pa akong nagawang ganong story sa aking YouTube channel. So I decided, mamayang umaga gagawa ko ng kwento at ipapakita ko sa inyo kung paano ako nabubuhay sa tanker ship. So mamayang umaga, abangan nyo yung journey ko, kung ano yung nangyayari or paano ako nabubuhay sa isang buong araw na dito ako sa tanker ship nakatira. So abangan nyo mamayang umaga ang video na yan. So dayman kasi ako, kaya 6:30 ako gumigising. So anong oras na ba? So 10:25 pa lang. Linggo kasi ngayon. So tuwing dayman ako, natutulog, gumigising ako ng 6:30. Kasi 6:30 up to 8 o'clock, yun yung oras ko para kumain or magkape, kumain, and then personal quiet time ko sa umaga. So quiet time means either you pray, either you relax, either you meditate, either you think, depende yon sa ibig sabihin ng quiet time para sa'yo. But mostly 6:30 ako umaga kasi gusto kong maaga. I want to meditate and relax my mind, to refresh my mind after a good sleep for a night. So, yan ang alarm ko. Bago ako matulog, ang alarm ko dalawa. Isa dito sa cellphone na to at etong isa sa cellphone na ginagamit kong camera. No? So, matutulog na ako. And kita-kits na lang tayo mamayang umaga. So, good morning sa inyong lahat, mga tropa. Magandang araw sa inyo. And this is the start of my day for today's vlog. Life of a Seaman on tanker ship. So, ito yung natin. Bintana natin. Ganda ng nung araw pa sunrise, no? So isa to sa ginagawa ko tuwing umaga, yung buksan yung bintana ko kasi gusto kong makita yung panibagong umaga na yun, na biyaya sa atin ni Lord. Panibagong umaga, panibagong
araw upang ma-enjoy natin yung araw na to, kasi ngayong araw na to, pag lumipas ang buong maghapon at wala kang na-enjoy, wala kang bagay na in-enjoy for the day, nilipas to, hindi na siya babalik. So sa umaga pa lang, I try to enjoy the view of this morning. So kuha muna tayo ng jacket at malamig. Pag madaling araw, malamig kasi. So, isa sa mga routines ko sa umaga is yung paggawa ng kape. Siyempre magsuklay. So, isa sa mga routines ko, ito yung kape ko pakagabi. Sa umaga talaga, kahit wala akong almusal talaga, kailangan meron akong kape. Kasi yung kapeng Barako kasi yung nagbibigay sa akin ng yung parang aside sa kape na pampagising, yung kapeng Barako kasi yung parang nagpapasimula nung araw ko, kasi nagbibigay siya sa akin ng relaxation sa umaga. So mostly ang kape namin sa barko, ayan, yung Jacobs. And then meron akong ginawa na hindi ko pa na-upload to eh. Ito yung ginawa ko na DIY na panghang ng ko. Ayan So ginawa ko lang yan. Wala natin ng kape. Sa barko kasi may oras na kunyari mga alas 7 na ngayon dito, merong oras na alas 7 nasa puerto kami, nasa terminal kami, may oras na nasa operation kami, iba-iba yung oras. Pero ngayong araw, ngayong umaga, ito yung normal kasi nga wala pa kaming operation, nandito lang kami sa angkorahe at naghahantay kami ng balita ng pasok. Kasi ang balita kagabi is alas 6 ng hapon ang pasok mamaya. So ito yung normal kasi nga sa buong maghapon from 8 to 5 kapag day man ako, day work kasi ako ngayon,
Ibig sabihin kapag day work is yung trabaho ko is 8 o'clock hanggang alas 5 lang ng hapon. So yung normal routine ko nagagawa ko sa umaga 8 to 10 trabaho, 10 o'clock kape hanggang 10:30, and then 10:30 to 12 dire balik sa trabaho, alas 12 ng tanghali hanggang alauna is lunchtime, and then alauna hanggang alas 3:30 trabaho, and then kape ng 3 o'clock hanggang 3:30, and then 3:30 hanggang alas 5, and then 5 o'clock tapos na yung trabaho, dinner time, and then balik sa cabin, balik sa normal routine, no? Sa umaga normally nagkakape lang ako, and then nagbabasa ako ng may mga time na babasa ako ng Bible ko. Before kasi, nung bago akong Christian before, lagi ako nagbabasa ng Bible tuwing umaga. Ngayon, hindi na ako masyadong nagbabasa. Not because hindi na ako nagbabasa, kundi dahil may season kasi ako na kung saan may mga bagay akong gustong gawin na even the Lord knew na kumbaga sa yun yung season ko na if I just wanted to stay quiet or stay peaceful or think other things habang nagkakape ako sa umaga, so be it. Not necessarily na kailangan lagi ka magbasa ng Bible mo, or not necessarily kailangan mag-pray. Maaring pwedeng in the morning you just take your coffee, watch the beautiful view in your window, and just to enjoy or play your favorite music. It depends, kasi blessing lahat ni Lord yun. Hindi naman tayo nakapako na dapat ito yung routine ko everyday, ito yung routine ko, magagalit si Lord pag di ako nagbasa ng Bible ko. Hindi ganun. The Lord respect our routines everyday. Kasi even yung pagpapahinga ng isip, pagre-relax, blessing ni Lord yan, no? So ayan, may kape na ako. Kape muna tayo. So yung vitamin C ko ito. Ayan. And then ito yung biotin ko. Minsan kapag may orange sa baba, instead of vitamin C, ang gagawin ko, kakain ako ng 2 pirasong orange kapag may orange sa baba. Na-alternate ko minsan. Isa sa paborito ko sa umaga is yung nagkakape ako na hindi masyadong maliwanag yan. Hindi naman ako nagbubukas ng ilaw. Etong ilaw ko lang sa computer lagi ang bukas. Yung ilaw doon. And then sa umaga, yung nagkakape lang ako, and then either I'm reading my Bible or playing
tawag dito, yung mga paborito ko kasi yung yung mga music sa YouTube na yung mga parang music sa mga restaurant, mga ganon, yung mga cafe, mga ganon. Ayun yung paborito ko sa umaga. So ayan na, sumikat na yung araw. Ang gandang tingnan, 'di ba? Ito yung nakakatawa tong barko ko ngayon kasi nga yung barko ko, yung cabin ko sa barko na to is meron akong bintana sa harap. Isa to sa mga gustong gusto kong cabin kasi nga paggising mo sa umaga, makikita mo kung umuulan, masama ang panahon, or kalmado, or maaraw, or kapag nasa angkorahe na ganito, maganda yung view. Very favorite ko yung cabin na mayroong bintana sa harap kasi may mga cabin ako na nasa gilid, nasa likuran, wala kang bintana. May bintana ka pero ang ibig sabihin, yung bintana na pagbukas mo ng bintana mo, makikita mo yung view ng harapan ng barko. Yan yung pinaka favorite ko na cabin, is yung sa harapan ng barko, sa harapan mismo na accommodation ng bintana mo. Kaya in the morning nakikita ko na kagad yung araw. Yung araw pa lang is parang signification sa akin yung araw na another blessing na naman, another opportunity that the Lord given us to enjoy the day. Hindi yung pagising natin, reklamo, trabaho na naman, gising na naman ako, trabaho na naman. Hindi yun kasi ang iniisip ko sa umaga. Pagising sa umaga, pag nakita ko yung araw or maganda yung panahon, talagang in my mind, I always thank the Lord na another day, na nabuhay na naman ako, nagising na naman ako sa higaan ko, nakabangon na naman ako sa higaan ko, at may pagkakataon na naman akong kumilos, gumawa, mag-produce at ma-enjoy yung buong araw na nilikha ni Lord para sa ating mga tao. No? So yun yung unang umaga ko, hindi ko iniisip yung trabaho na naman. Hindi ganoon yung thinking ko palagi. Ang thinking ko every morning is to thank the Lord in my heart, not necessarily that you show to the people that you pray. That's not necessarily. In your mind, in your heart, just want to be thankful na another day na naman na nagising tayo at binigyan tayo ni Lord ng pagkakataon makita ang pagsikat ng araw katulad nito. Ayan, dahil Monday ngayon, ang schedule ko is Monday and Tuesday construction videos. Monday, Tuesday kasi ang routine ko after my work or bago ako magtrabaho, ang schedule ko is nanonood ako ng mga construction videos kasi nga me and my wife is preparing to build our home in a few months, and bilang isang tatay, bilang isang ama, siyempre, pag nagpatayo tayo ng sarili nating tahanan, we want to make sure na tama yung proseso ng pagpapagawa ng ating bahay. Hindi lang dahil magpagawa lang tayo ng bahay, kundi alam natin, meron tayong ideya sa proseso ng pagpapagawa ng bahay. So, ang ginagawa ko, Monday, Tuesday, pinapag-aralan ko yung trabaho ni engineer, trabaho ni architect, trabaho ng mason, trabaho ng contractor, pinapag-aralan ko siya. May mga YouTube videos ako na dinownload ng bakasyon, and then yun, pinapag-aralan ko siya sa barko. Yun yung routine ko tuwing Monday and Tuesday. Estimation ng isang tiling hall. So, tatalakayin natin dito yung ating estimation ng material cost, and then syempre bibigyan natin kayo ng labor cost. So, yun na cover niya. Ang gagawin natin, ganito, napasimple lang. Punta tayo sa calculator application.
So kapag 7:40 na, yan, magbibihis na ako ng pantrabaho. So, nung last Saturday, ang trabaho namin is full coat kami ng green doon sa mga kinatukan namin dito sa deck area. So, ito yung area na kinakatukan namin nung nakaraang Sabado and nagfa-final kami. So, tingin ko baka magfa-final kami ng pintura kasi nga papasok kami mamayang gabi. Baka half day lang kami ngayong araw. And ifa-final lang namin yung mga hindi pa namin natapos na ifa-final coat dito sa deck. Ito yung kinatukan namin. Ayan. Dito banda sa number 5 wings na tangke. Diyan banda, tsaka sa starboard, tsaka sa kaliwa. Sa port side, nagfa-final kami diyan. Diyan kami nangatok. So, ang naging trabaho namin ng Sabado is nag-second coat kami. So, baka magfa-final coat kami ngayon diyan. Yun ang hula ko lang, ha. So, hindi ako pwedeng makapag-video dyan kasi nga, syempre, nasa normal na routine na yung barko. Wala na tayo sa dry dock. Kung nasa dry dock tayo, mabibidyohan ko kahit na may mintura ako. Pero dahil inerted na yung barko, nandun na tayo sa proseso na hindi na pwedeng mag-camera dyan sa deck area. Kaya hindi ko mapapakita sa inyo yung ginagawa kong routine. Pero maaaring ito maging trabaho namin, magmimintura kami ng final coat. Sa tingin ko lang, ha? Yan, sa umaga, hindi na rin ako kumakain ng breakfast. Pagkatapos ko magkape, pwede na ako magtrabaho right away. Kasi sa Greek vessel, kapag nakasakay kayo ng Greek na barko, tuwing 10 o'clock, meron niyang tinapay na gawa si Mayor. So, parang alas 10 na ako nagbe-breakfast kung tutusin. Kung pagbaba ko ngayon, dun sa TV room, merong ham or sausage or itlog, isusubo ko lang ng buo yun. And then magtatrabaho na ako. So alas 10 merong tinapay yan. Dun ako talagang kumakain ng parang breakfast. Yun yung pinaka breakfast ko, no? Pero yun, pagpasok ko, yung mga so yun, pag papasok ako, ito yung mga gamit ko. May helmet ako, meron akong goggles, meron akong flashlight, meron akong salamin. Kapag masikat yung araw, meron na tayong salamin kasi masakit sa mata yan mamaya. And then meron akong bag, lagayan ng mga earplugs, panghangin. Meron akong maliit na kutsilyo dito. Ito yung bag, parang maliit na lalagyan ko, na pinaglalagyan ko ng mga iba kong gamit na kailangan. Ayan, may earplugs ako dito, meron akong kutsilyo, meron akong marker. So ito yung laman nito. So menos 10 na, bababa na ako. Hindi ko na ipapakita sa inyo yung pero yun nga, baka nga mag final coat kami ngayon. So kita-kits na lang tayo mamayang alas 10 sa kapihan. Either doon ako magkakape or mostly kasi 10 o'clock dito ako nagkakape kasi nga pinapagpatuloy ko yung panonood ko ng construction videos. So mamaya dito tayo magkakape. Papakita ko na lang kung ano yung tinapay na luto ni Mayor mamayang oras na ang kape. So ayun, kita-kits na lang mamaya sa kapihan.
A few moments later. So, oras na ng kape. Nakadalawang oras na tayo ngayong araw. Kita niya naman, nagtatrabaho ako, namimintura ako. Mga sabihin niyo, di ako nagtatrabaho. Yan, tinapay natin ngayon mga tropa. Ayos talaga. Alang na. Tungkol na putol, tumira ng tres, supply. A few moments later. Nakatapos na naman tayo ng hanggang alas 12. Bali, half day lang daw ngayon kasi tuloy yung pasok namin mamayang alas 6 ng hapon. So hanggang alas 12 lang kami. And then matutulog ako ng alas 12 hanggang mga alas 2. Or siguro mga alas 2 or alas 3. Kasi para meron tayong idlip. Kasi hanggang alas 12 tayo mamaya. Pero malapit lang daw, siguro mga 1 hour lang ang next terminal namin. So hindi naman kami mapupusoy kasi ang start ng duty ko sa hapon is 6 to 12 ng gabi. Kaya hindi naman ako mapupuyat. So pero idlip lang ako. So kain muna tayo. Sus, ang ganda ng feature, no? Ay, okay, oh. Pamatos, bira-bira ba? Nat, medyo bordeals kamuti sa'yo, Nat. Medyo bordeals kamuti sa'yo. Katapos ko lang kumain and then magpapababa lang ako ng kinain ko. Mga 12:30 matutulog ako hanggang alas 2 kasi kapag ganyan na may pasok ng gabi, ang ginagawa ko, natutulog ako ng alas 12 pasado ng tanghali kasi mas mabilis ako makatulog kasi pagdating ng tanghali nakakaantok. So doon ako bumabanat ng pagtulog kasi hindi ka na mahirapang mag-effort para mabilis kang makatulog. So natutulog ako doon. Then pagising ko ng hapon ng let's say 3 o'clock or something like that, 3 o'clock ako magising. I have enough strength para magtrabaho kahit hanggang hating gabi. Kumbaga hindi ako inaantok. Pero kapag hindi ka naka-idlip kasi tas dire-diretso ako ng duty mamaya 6 to 12, may oras na aantokin ka. Kaya ang ginagawa ko sa tanghali, doon ako umiidlip kapag sa oras sa oras ng kasi 8 to 12 kasi ang duty ko. So ganun ang ginagawa ko. Pero ngayon tanghali, habang nagpapababa ako ng kinakain, patuloy manonood lang ako ng mga construction videos as per my routine for today.
So, matutulog muna ako. Magsiset up ako ng alarm ko. O, gigising ako ng ano na lang, 2:30. Ayan, so mga 2:30 ako gigising. And then isa pa, if sumabla yung isa ko, meron pa akong isa. So dalawa yung alarm ko. 2:30, 2:31. So dalawa yung alarm ko. Isa, dalawa. So tulog muna ako, mga tropa. At mamaya na lang. Kita-kits na lang mamaya paggising ko. Dati ano, gulo-gulo pa yung buo. So, good afternoon sa inyo. Kita nyo naman, hindi yan ano, bagong gising talaga ako. So, last stress na. And then, at pag nakatulog na ako na ganyan, naginip pa nga ako yung panaginip ko ano yung nagkaroon daw ng kidlat, tapos kapitbahay ko lang daw yung mga tiyahin ko sa father side ko. Nagkaroon daw ng kidlat kasi masama raw pa lang, tapos may puno daw ng ano, ng parang dun sa, parang kala mo palayan, tapos yung puno na anohan, natamaan ng ano, ng kidlat. Yung pinakapunong poste ng, parang poste ng kuryente na naputol. Yung panaginip ko eh. Tapos may parang kala mo ano, parang manok na nandun sa loob ng karton na natamaan siya ng ano, kidlat, namatay yung manok sa loob ng karton. Ewan mo paano nangyari yung gano'n. So yun yung panaginip ko bago nag-alarm yung cellphone ko. So pag ginito, pagkakagising ko lang, mostly kasi ang mangyayari nito, so magsuklay muna ako bago ako magkwento. Yan, mostly kasi sa maghapon, pag ganito, 3:00 oras na ng kape. So from 1 o'clock ng hapon hanggang 3:00 trabaho. Tapos tuloy lang namin yung ginagawa namin, kung ano yung trabaho namin for the day. And then 3:00 kape. So 3:00 na. So magkakape ako kasi may biscuit pa ako eh, may chocolate. So magkakape tayo. And then pag ganitong oras, itutuloy ko lang yung itutuloy ko lang yung construction videos na pinapanood ko for schedule for the day. Kaya everyday, hindi ako masyadong tinatamad. Meron kasing araw sa ko natatama rin kayo. Yung tawag dito, yung tatama rin talaga kasi parang wala talaga kayong ganang kumilos. Kahit ayaw nyo magtrabaho, mapipilitan kayo kasi nga syempre yun yung kailangan nyo gawin, employed kayo eh.
Sa employee kasi kapag ayaw mo magtrabaho, magtatrabaho ka pa rin. Bakit? Kasi nga binabayaran ka. Yun yung advantage din ng pagiging employee. Kapag tinatamad ka, yung employment, tuturuan ka niyang maging responsable. Kahit ayaw mong gumalaw, ay kaya mong kumilos, kikilos at kikilos ka kasi binabayaran ka. Kumbaga sa merong araw na tatamarin ka talagang kumilos. Merong parang wala ka talagang gana. Yung parang tamad na tamad kang kumain, wala kang gana kumilos. Merong ganong araw sa barko. Pag nakapagtrabaho kayo sa barko, may ganon. So, anong ginagawa ko kapag ganon? Alam niyo, natutunan ko kapag ganon. Hinahayaan ko lang na lumipas yung oras. Ang gagawin ko, I will not do anything. Kunyari, manonood lang ako ng palabas. Yun. Hahayaan ko lang lumipas yung araw na yun. Kasi kinabukasan or the next day, lilipas yun eh. Kasi nga, it's just a matter of emotion lang kasi yun. So, yung emotion lumilipas. Pag lumipas yung emotion, bumalik ka sa normal state ng mind mo. Babalik ka sa normal na gusto mong gawin everyday. So, ngayon, etong ginagawa ko, eto yung normal state ko. Kasi nga, as per my schedule, kaya one of the reason gumagawa ko ng schedule kasi everyday dapat merong nangyayari sa bawat araw ko after ng trabaho. So nagtatrabaho tayo para makapag-produce ng pera para sa pamilya natin. After that, ano nang gagawin mo? 'Di ba? As a person. Seaman lang naman kami kapag oras ng trabaho eh. Kapag tapos na yung trabaho, hindi ka na seaman. Ordinaryong tao ka na kahit nasa loob ka pa ng barko. So after that, anong gagawin mo pagka tapos ng trabaho mo? Doon papasok ngayon yung importance ng activities or ano yung mga goals mo and routines. Doon siya papasok. No, isa lang to, isa example na binibigay ko na yun nga, ang schedule ko for today, nanonood ako ng construction videos. As for me, syempre yung iba naman yung mga gusto nilang gawin. So ganun ang umiikot yung buhay namin sa barko. And then pagdating ng hapon, yan nga, kape tayo. So by the way, gawa muna tayo ng kape. Para sarap kasi magkape pag bagong gising eh. Gawa muna tayo ng kape. So dahil gabi ako naliligo, ang pasok namin alas 6, di na ako makakaligo mamaya kung tuloy-tuloy. So mga 4:30 siguro maliligo ako. Yan, mga 4:30 maliligo siguro ako. Tayo ng kape. Gusto ko kasi habang nanonood ako ng mga educational videos, gusto ko meron akong kape or meron akong kinakain na biskuit. Yung mga trip ko eh. Ayan. So ito yung kape ko sa Turkey. Ito boost. Maglagay. Ito tirahan natin ngayon. Meron pa naman. Yung Turk Kapesi. Ito yung kape na kung saan ang lasa niya para siyang lasang para siyang kape na pinadaan sa punong kahoy tapos ininom mo. Parang brewed coffee siya and then siya yung pinatulo mo siya doon sa isang punong kahoy na luma. Tapos nung nag-drain na siya, nung tumulo na siya, kinuha mo uli. Yun yung kinape mo. Parang ganito siya yung Turk. Parang ganun yung lasa niya.